Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang nagkakatipon sa Galilea sina Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw." At sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Capernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, "Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro?" "Opo," sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong niya siya agad ni Jesus, "Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang manghari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan?" "Sa mga dayuhan po," tugon niya. Sinabi ni Jesus, "Kung gayon, hindi pinapagbabayad ang mga mamamayan. Gayunman, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Si Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi ginamit ang kanyang pagiging Diyos. Bagkus, siya'y namuhay bilang tao at naging mabuting mamamayan. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ipinakita ni Jesus ang pagiging huwaran. Nang sa kabila na hindi niya kailangang magbayad ng buwis, ay nagbayad pa rin bilang pagsunod sa kautusan ng lungsod. Naway tayo rin bilang mga lingkod ng simbahan ay matuto tayong sumunod sa direktiba ng ating simbahan. Gayon din, manatili tayong mababa ang loob. Gawin nating modelo si Jesus sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang aming huwaran sa paglilingkod. Patuloy mo nawa akong tapikin at gisingin na ako'y manatiling mababa ang loob sa aking paglilingkod. Naway tulad mo ay patuloy akong sumunod. Amen.